Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time collective. I wanna tell her about you. Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Whoa, whoa, whoa. Or clarification with the spatial cups energy mo. Para may pagkaano ka, immature pa. Immature but courageous and brave na mag-offer o mag-reach out o meron kang binibigay, no? Or meron kang ino-offer, meron kang inaabot. More information with the spatial cups. Meron kang inaabot na, ano itong inaabot mo? Para mag-effort, para mag-take ng action. Para mag-effort sa'yo continuously o mag-take ng action sa'yo. Maybe it's a wish or kung ano man itong ginagawa mo. Meron kang binibigay, meron kang inaabot para mag-effort siya sa'yo, mag-take ng action na ikaw ang piliin niya na pag-effortan at sa'yo siya mag-take ng action at mag-put ng hard work. Itong taong to, para bang kasama na yung nililito mo siya. Kung merong choice itong taong to, para sa'yo siya mag-take na action. Yan ang inaabot mo o binibigay mo o pwedeng sinusuyo mo o sinisend mo towards your person. Death card. What's with the death card here? May sakit ka ngayon. Hindi ka ganun ka-active. Hindi ka ganun ka-confident kasi may sakit ka ngayon. Or may nararamdaman ka. O pwede dumadaan ka sa transformation. That's why pwedeng makaramdam ka ng mga insecurities, ganyan. Or doubt sa sarili mo. Wala kang gano'ng kumpiyansa sa sarili mo. You're stagnant right now. You can't able to take action. Why? You're also cold, unemotional, not driven by your emotion. To take action. Meron ka lang ginagawa, meron kang sinisend. Meron kang sinisend o binibigay. Para yung person mo mag-take na action sa'yo. Ano ba itong gusto mo mag-take na action sa'yo? Na meron kang binibigay sa kanya o sinisend. Person mo yan. Yeah, it's your person. Oh, huli ka. Ano ang maging reaction kaya nitong person mo na meron kang binibigay o sinisend sa kanya para mag-take siya na action, para mag-effort siya sa'yo? More clarification with this Nine of Pentacles. Ay, maging confident at maging comfortable siya. Stable din siya. Hindi siya naging unstable. Confident at may tiwala sa sarili niya. Na meron siyang i-send din sa'yo. Pwedeng i-message ka niya kasi may ibon din dito. Na wala nang mapapa-hold back sa niya. Wala nang maging balakid, blocks na magawa niya yung like what? Ano yung magawa niya towards you? More clarification with the Emperor here. Meron siyang gagawin. Gusto niyang under control niya. Kontrolin ka din niya.
na hindi magkaroon ng equal give and take sa inyo nung person na isa, no? Merong person dito na gusto niya ding hadlangan. Huwag mo na kayang sinda ng ano kasi parang nagiging desperate siguro tong person na to. Tong person na to, dahil sa may sinesend ka sa kanya para mag-effort siya sa'yo. Ang ginagawa niya naman, witchcraft, puti sa yung ginagawa niya, ay yung nag-effort in 3D na nagme-message sa'yo, kinukonta ka, di ba? Ito, may ginagawa din to na gusto kanyang kontrolin, no? May ginagawa tong deceit to para hadlangan kayo ng isa. Hayaan mo na, kaya wag dapat kontrolin yung sitwasyon. Yung ibang tao, wag dapat gumawa ng mga, alam niyo, deceit din yung ginawa mo dito. May ginawa kang deceit. So, alam mo na kapag pa-cloudy din yan sa isipan niya, kaya siguro nagagawa niya din yung mga ganyan. Out of desperation na to be with you dahil sa mga sinesend mo sa kanya, gusto mag-effort siya. Kaso ang ginagawa niya, tingnan mo, witchcraft. Para deceit o scheme para hadlangan kayo ng isa. Baka mamaya yung isa pa yung meant for you, na para talaga sa'yo. Dahil sa ginagawa mong sinisendan mo siya ng para mag-effort siya sa'yo, kung anong sinesend mo siya para mag-take siya ng action sa'yo. Nagiging balakid pa yan, no? Huge block. Yan pang hahadlang. Tigil mo kaya, no? Huwag ka na kayo gumawa ng huwag mo na kayong sinda na Baka mamaya, ito pa yung meant for you. Ito nag-create ng blocks. Hadlang, no? Sinisendan kayo ng illusion o yung person mo, ikaw or both of you, para hindi magkaroon ng equal give and take sa inyo, nung isa. Para hindi mag-effort sa'yo, yung isa. No? Ito ba yung meant para sa'yo? Sabihin na lang natin meant for you. No? So yes, yan ang meant for you. Hinadlangan niya, pinipigilan niya ng deceit niya. Alam niya na kung ano yung ma-deceit. May sinesend siya illusion sa isipan ninyo o nung isa or pati din sa'yo, possible. Para mapigilan yung union ninyo. Pero yan ang meant for you. Huwag mo na kasing pakialaman yun para magkaroon ng union sa inyo. Dahil yan sa sinesend mo sa kanya, kaya mas lalo siya naging prosigido and driven na pakialaman yung love life mo. Kontrolin ang love life mo. Kaya mo na, huwag nyo na kontrolin yung situation. At hayaan nyo na lang. Kung itiwala nyo lang sa Diyos, hindi na itiwala nyo sa demonyo, ha? Kung hindi sa Diyos kayo mantiwala, no? Hindi nyo kailangan gumawa ng mga love spell, witchcraft spell para lang kontrolin yung emosyon ng tao. Kasi pagka ganyan, magkakaroon ng delay, blocks, at may parusa pa hanggang sa kabilang buhay, no? Pagka ganun. Sa mga gumagawa ng mga, alam nyo na, witchcraft, deceit yung mga ganyan. Pag hindi mo siya sindan, ito, tanong ko ha. Pag hindi mo siya sindan nung sinesend mo para mag-effort siya sa'yo, titigil niya itong pangingialam at panghadlang o paggawa ng deceit sa inyo ng person na meant for you. Yes, titigil niya yan. Kaya lang naman naging porsigido yan na gumawa ng deceit sa inyo, no? Para pigilan ko ng isa. Kasi meron ka sinesend sa kanya So, tigil mo. Huwag mo nang pakailangan. Huwag mo na kasing sinda ng kung ano-ano. Just let go. No? Go with the flow. Just trust God. Huwag ka na din gumawa ng deceit yung ginawa mo. Para maging ganyan siya. So, ano yung next na mangyari kaya sa inyo nito? So, alam mo na yung gagawin mo para tumigil na ito gawa ng deceit. Next na mangyari sa inyo nito yung person na to na meant for you. Let's see Depende din yan sa kung ano yung decision mo. Pag sige ka sent yan ang gagawin niya, hadlangan niya kayo ng tao na meant for you. Sabi ng buhay, may parusa ang Diyos pa sa mga napapractice ng witchcraft. I'm just reminding you guys sa mga gumagawa niyan. Sa Bible yan. So, strength. Ay, maging ano na kayo nito Kaya tigil mo. No? Para magkalapit na kayo ng isa, wala nang balakid, hindi na ito mag-create ng blocks, hindi na siya mag-sense inyo mga illusion sa isipan nyo, hindi na siya maghadlang, hindi na siya mamigil. Maging ano na kayo, maging maamo sa isa't isa. O yung person mo na isa, kung sino man kinontrol yung isipan, sinenda niya ng illusion, or both of you, maging maamo na kayo sa isa't isa nitong person na meant for you. Magkaroon na kayo ng strength, bravery, courage,
na i-approach yung isa't isa, lalapit kayo sa isa't isa ba, no? Hindi maamon kayo sa isa't isa, hindi na kayo mailap sa isa't isa, hindi na kayo takot na kontakin ng isa't isa, na mag-reconcile sa isa't isa, lumapit sa isa't isa. See? So, ano yung transformation sa buhay mo? Next na mangyari sa buhay mo, no? Pagbabago sa buhay mo, ganyan. Yung person na hiwalay ka, in separation ka ngayon, mag-iinteresado ka na mangi-spy sa kanya or mangi-stalk. Clarify ko kung sino itong page of source. Ikaw ba yan? Page of source. Hindi ganyan ka. It's not you. Ito ang mangi-spy sa'yo. Itong gusto kayo hadlangan ng person na meant for you. Ayan, yan ang may stock pala sa inyo, no? Yan ang umpisahan. Yan ang umpisahan mong buhay, no? Yan ang panibagong buhay na hiwalay pala kayo nito. Mangi-stalk, mangi-spy, mang-obserba yan sa'yo. Mamanmanan ka niya. Alamin niya kung ano mang nangyari sa'yo, pwede through social media, or kung saan ka. O pwede kung sa lugar niyo lang din yan. Basta mangi-spy yan siya, gano'n. And then, ano ang nais sabihin sa iyo nitong person na meant for you. Gusto ko niyang asawahin at gusto niyang ibigay sa yung masaganang buhay, wealthy, na maging wealthy ka at abundant yung buhay mo, prosperous, stable and secured ka. Yan. What's with the 8 of Cups here? Naging matapang siyang lumayo. O pwede ko ikaw ang lumayo dyan, no? Sa kanya. O kaya hindi kayo nakabuo ng pamilya. Hindi nangyari yung wish fulfillment nyo. Hindi kayo nagkatuluyan o hindi nangyari itong wish niya na buhay. Ito ba yung gusto niyong buhay sana? Ten of Pentacles? No. Hindi kayo baka gusto niya, hindi pala Ten of Pentacles, Ten of Cups. Yan ang gusto niya. Nabuhay Ten of Cups. Ten of Cups, yes. Ten of Cups, no? Hindi pala Ten of Pentacles. So yes, ito yung gusto niya sanang buhay, no? Yung Ten of Cups, which is, wish niya talagang buhay kasama ka. Masaya kayo, contented kayo sa isa't isa. Na-enjoy ninyo yung buhay. Peaceful ang buhay ninyo. Magkaanak. O kung may anak na kayo dati, mamuhay kayo ng masaya. Fulfilled. Tahimik na buhay. Baka gusto niya sa probinsya, yung peaceful ang paligid ba? Walang ganong bahay. Sa paligid, layo-layo ang bahay. Mas peaceful nga yung ganon. Pero, basta yan ang wish niya. Sana mapangasawa ka. Kaso may lumayo eh. Ikaw or siya. It depends. Sinong lumayo sa inyo. May naging matapang na lumayo daw eh. O baka kayo pareho lumayo sa isa't isa. Bakit kayo lumayo sa isa't isa? Ginawan kayo ng deceit nito? Itong isang to? Siya nga. Ginawa niya nga ng deceit. No, ginawan kayo ng deceit. Ginawan kayo ng deceit nitong isang to. May ginawa siyang deceit. Kaya, meron siyang nanugod. Hindi ibig sabihin na nanugod ng away. Meron siyang sinent o pinasugod sa inyo. Siyang, atake talaga na porsigido na hindi mapigilan, na impulsive siya na. So, aggressive na gagawa ng aksyon para maghiwalay kayo, para magkalayo kayo sa isa't isa, para layuan yung isa't isa. O, pinalayo kayo sa isa't isa, o, na maging matapang kayo na layuan yung isa't isa, hindi nyo na kaya na magstay sa isa't isa, o you will be in a relationship. Ganon ang nangyari. Pero yan ang meant for you talaga. So, ano ang
Nais naman sabihin sa'yo itong gumagawa ng deceit sa inyo. Ng person na meant for you. What's with the 8 of Wands? Meron siya isa-send sa'yo. Pwedeng emotion niya, kung ano yung nilalaman ng emotion niya, feelings niya. Paano niya i-send sa'yo yan? Pwedeng through message, through providing you. Through providing you financially. Yes. Through providing you financially kasi dumadanas ka ng financial crisis. Oo, dumadanas ka ng financial crisis. Dahil din sa kagagawa niya. Let's see. Ay, dalawa. Dahil din ba sa kagagawa niya kung kaya dumadanas ka ng financial crisis? May ginagawa kasi siyang deceit eh. Let's see. Kagagawan din kasi niya kung kaya dumadanas ka ng financial crisis. Di ba may ginagawa siyang deceit? So, affected talaga yung pati yung finances mo niyan. Dahil mahal ka daw niya, meron siyang isi-send sa'yo. Financial support. Ano ba support? Financial support. Financial support. Suportahan ka niya. Nasuportahan ka man yan dati or hindi. Basta, suportahan ka daw niya kasi siguro naawa. Ano ba yan dahilan? Bakit padalhan ka niya ng financial support? Pero kung gagawa niya din yan, kung bakit ka dumadanas ng financial crisis o crisis sa buhay mo. Matindi mang impact sa'yo or maliit. Naawa ba siya sa'yo? Kaya may sisend siyang financial support sa'yo. Naawa siya. Naawa siya. Naawa empathetic siya sa'yo. So, magpapadala siya ng pera. Let's see. Pera nga ipadala niya. Sana ma-receive mo. Kasi kagagawa niya din yan kung bakit ka dumadanas ng financial crisis. At least may awa pa sa'yo. So, guys, ito na lamang for collective reading.